Ang lamig-lamig nga nung aircon eh. Ang sarap ng biyahe namin. Talagang giniginaw kami. Kaya lang, bakit biglang nag-stock up yung compressor? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, gaya nga nung panimula, nasabi ko po doon, bakit ang lamig nga ng aircon eh? Ginagamit ninyo, halimbawa, nagdadrive kayo, malamig siya, nasa biyahe kayo. Pero bakit biglang nag-stock up po yung compressor? Ang alam naman ninyo, alaga naman ninyo sa maintenance yun. Minsan pa nga, kagagaling lang po sa pagawaan. Paano nangyari na nag-stock up ang compressor? Mga ka-vloggers, isa rin sa mga minsan nagiging problema yan na na-encounter namin na darating sila, stock up na yung compressor, sasabihin nila bagong cleaning nga yung aircon. So, ganito mga ka-vloggers, nandun na ako eh, alaga ninyo sa maintenance, ayaw ninyong masisira. Bakit nasira pa? Maaaring nung huling nagpa-cleaning po kayo, nung nilinis yung evaporator ninyo, o lalo na siguro kung halimbawa nagpalit ng filter dryer, o nilinis yung system, yung mga pinlasing, baka naman hindi nalagyan ng oil yung compressor. Baka mamaya mga ka-vloggers, pinahigupan lang sa service valve do sa lagayan ng hose, do sa adapter ng pagkakargahan. Baka pinahigup lang po doon yung konting langis, eh kadalasan hindi siya pumapasok sa compressor mga ka-vloggers eh. So ang nangyayari, kakarga na po siya ng refrigerant, wala naman palang langis yung system, yung compressor, wala pala siyang kalangis-langis do sa loob, tuyong-tuyo. Ang mangyayari unang-una mga ka-vloggers, mag-iingay po siya, magkakaroon ng tunog do sa loob ng compressor habang gamit ninyo. Minsan, depende, hindi nyo naman masasabi kung kailan iingay. Pero umiingay na po yon, hindi lang ninyo napapansin, o kung naririnig man ninyo, hindi nyo binibigyan ng pansin. Gumaganon po doon sa loob ng compressor, mga ka-vloggers. So, bigla na lang nag-stock up. Lalo ko ibibiyahe nyo. Siyempre, katakot-takot na ikot, ang bilis ng RPM nun. So, mangyayari mga ka-vloggers, bigla na lang hihinto yung compressor. Dahil natuyuan ng langis. Yung mga ganun mga ka-vloggers, kahit bago pa yung compressor nyo, talaga mawawasak kung walang langis, diba? Ngayon, may mga kaso rin, mga ka-vloggers, na nalalagyan naman ng langis. Kaya lang, nagkakataon na luma na yung compressor, yun, talagang nagkakataon at hindi rin sinasadya yun at hindi kagustuhan naman nung matitinong technician na nilagyan ng langis yung compressor nyo. Naintindihan po ninyo. Nangyayari yung sa kalumaan na. Sabi nga nila, tear and wear. Diba? Yung bang sa paggamit, siyempre, masisira. Kasi mga ka-vloggers, marami na kaming naharap din na ganyan na kadalasan nangyayari yan doon sa mga compressor na hindi piston type. Yung mga piston type, napakadalang kumalas yung mga needle bearing nun eh. Ang madalas na nangyayari po yung mga ganon, isa na maingay na yung maket, no? Doon sa mga compressor na tinatawag naming katol, yung sa mga TRS, nangyayari talaga yun pag luma na, hindi dahil kasalanan ng compressor, yung manufacturer, hindi, dahil sa kalumaan. O ito, bibigyan ko, kahit nalagyan ng langis o kahit may langis, biglang magi-stack up. Sandali, ito, pakita ko sa inyo mga ka-vloggers. Ito mga ka-vloggers, isang halimbawa to. Nakikita ko lang sa inyo, gusto ko makita ninyo. Yan, walang tama yung mga gilid. Kadalasan po, ang mga gantong compressor, pag masama na, marami na kayong makikita na tama dito sa gilid. Ito kaya lang siguro nagkaroon ng konting-konti dito. Ayan, makikita ninyo dito sa gilid dito. Dahil lang
huminto na. Pero wala siya. Kadalasan naman, pupuno ng kalamo, sininsil yung paligid niyan. Ganyan sa gilid. Ito, wala. Malinis na malinis mga ka-vloggers, ha. Yan. Pakita ko lang po sa inyo. Oh, malinis yung loob. Di ba? Wala kang makikita ring rebaba. Ayan, mga ka-vloggers, ha. Yung nakikita nyo yung anong yun, yung kanyang pinaka, kumbaga ay parang ring. Ang dali, ayun, hulog siya. Pero makikita ninyo, malinis na malinis mga ka-vloggers. Yan nga, naaamoy mo, ang baho ng langis. Ganun talaga sa mga 134A. Pero wala siyang rebaba sa loob. Pero alam po ba ninyo mga ka-vloggers, na tong compressor na to ay, baba ko ha, stock up. Stock up po yan mga ka-vloggers. Oh, tingnan nyo, walang dumi ha. Oh, nag-stock up po yan. Kahit malinis at may langis sa loob. Sandali, alisin ko to ha. Bigla lang huminto to. Bigla nag-stock up daw. So, kinalas namin, pinalitan na. Pero tingnan po ninyo kung ano nangyari ha. Ayun mga ka-vloggers, oh, tingnan nyo. Ayan oh. Kung nakikita po ninyo tong lugar na to, oh, itong mga bearing nya. Ayan oh. Maganda yan. Hindi daw maingay, walang ingay. Ginagamit niya, tahimik na tahimik, malamig. Pero, tingnan nyo dito, ayan o. Ito, tsaka itong portion na to, ayan o. Yung bearing niya, nasira. Pero, malinis siya, walang ingay. Ayan o. Bumitaw. Kaya ano mangyayari? Nag-stock up. Ayan oh. Pero maraming langis mga ka-vloggers. Dahil po yan mga ka-vloggers, sa kalumaan na lang. Hindi kasalanan ng technician o sino pa man. Kahit po yung may-ari ng sasakyan, hindi niya kasalanan yan. Ibig lang sabihin, sa kalumaan na lang po ng compressor, kaya siya bumigay. Tindihan po ninyo? Ayan o. Nasira po yung kanyang mga holder o yung pinaka humahawak doon sa mga bulitas. Ayan, nasira. So, nasira. Mag-stock up, kumanto. Ayan o, kasi umiikot po to eh. Bumara na. Hindi na siya makaikot. Connected to doon sa hub. Ayan o, sa paggano ng hub. O. Kaso, wala na. Dahil bumitaw yung bearing na yon. Pero kung mapapalitan lang ng bearing na yan, okay na naman po yan, mga ka-vloggers. Yan lang ang ano niya. Kaya nag-stock up. Pero walang tama ang compressor. So, mga ka-vloggers, nakita ninyo, compressor, no? Hindi lahat ng nawawasak o nag-i-stock up na compressor ay dahil sa wala siyang langis. Yung iba, mayroong langis, pero dahil na rin po sa kalumaan. Kaya madalas mga ka-vloggers, may payo ko lang, minsan hindi talaga kasalanan din nung huling gumamit. Ganon din, kamukha ng isang video natin. Nagkataon lang na nasira habang gamit-gamit niya. Nililinaw ko lang po dahil maraming nasisisi dyan eh. Sabihin, masyadong nilaspag yung aircon, yung sasakyan, maaaring natutulog yan. Sa loob ng sasakyan, naka-aircon, kaya nasira yan. Maraming kaso na ganyan na nangyayari. Pero, inuulit ko po at nililinaw ko, madalas, hindi yan kasalanan nung gumamit. Huwag na lang na yung gumamit, talaga naman burara o las pag gumamit. Ibang usapan na po yun. Kung kilala ninyo at alam ninyo ang ugali no nagmaneho o yung driver nyo, labas na po tayo doon. Maaaring ganun nga yun. Pero, madalas, nag-i-stock up po talaga yan na hindi inaasahan mga ka-vloggers ha. Pero kung maingay na, ginagamit ninyo, may tunog, may papayo ko naman para wag mag-stock up, subukan ninyo pa, tanggal muna yung refrigerant at palagyan po ng langis. Mga ka-vloggers ha. Direkta sa compressor, tanggalin yung fittings ng compressor, doon siya lagyan ng oil. Huwag yung doon lang sa service valve, doon sa hose, hindi ganon. Sa mismong compressor nyo po palagyan ng langis para direkta po ang pasok sa loob ng compressor.
at sigurado kayong nando sa loob. Minsan kasi talagang hindi sumasama o pumupunta yung oil pag doon yun lang nilagay sa mga hose. Nuulit ko po, So, sana ay nagkaintindihan po tayo mga ka-vloggers. At basta may umiingay, subukan nyo palagyan dahil minsan nakakatulong at nawawala yung ingay. Kesa masira, laking gastusan, di ba? At palagay nyo yung refrigerant, pag inalis man, bago. Huwag po yung inalis sa inyo, ibabalik Huwag na huwag po, inuulit ko. So, paano mga ka-vloggers? Sana'y naintindihan na naman po ninyo. At nagkaintindihan na naman tayo at sana'y nakatulong na naman po sa inyo kahit sa simpleng paraan na to. Ano pa po ba ang sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po. Ingat po.